Kung mahal mo ako, dapat alam mong kailangan ko kahit na hindi ko sabihin. Pinaniniwalaan niyo po ba yon? O baka nasabi niyo na ba yon sa iba? If you truly love me, then you should know what I need, even if I do not tell it to you. Kung mahal ka ng asawa mo, dapat alam niya kung kailan ka pagod, kailan ka gutom. Kung kilala mo ang iyong anak, dapat alam mo kung kailan siya depressed, kung kailan siya malungkot, kung kailan siya nangangailangan ng tulong. Kung mahal mo ang best friend mo, dapat alam mo kung kailan meron siyang problema. Totoo po ba talaga yon? That if you really love a person, then you should know the needs of that person, even if that person does not tell it to you. Sa totoo lang po, ito po ay isang patibong, isa pong alamat ito. Mga kapatid, pag meron tayong kailangan nating sabihin sa iba. Bakit? Kasi tandaan niyo po, hindi tayo manghuhula. Amen? Kahit na mahal mo ang isang tao, kung hindi mo sasabihin sa kanya ang iyong pangangailangan, hindi niya mahuhulaan kung ano talaga ang kailangan mo. Pero tandaan niyo din po, wala tayong Bluetooth sa ating isip. Wala tayong antena sa ating mga utak. Kung meron kang kailangan, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo. Wala po tayong wifi para agad dumating sa iyo ang mensahe, ang gusto ng iba. Naiintindihan ko po na yung iba, ganito yung kanilang pag-iisip at pag-uugali. Bakit? Kasi nasanay tayo. Nung bata tayo, nung sanggol tayo, kahit na hindi tayo magsalita, tutulungan at tutulungan tayo ng ating mga magulang. Amen? Yun yung nakasanayan natin . Kahit na wala tayong sabihin, agad-agad alam ng ating mga magulang kung ano ang ating mga pangangailangan. Pero, tandaan niyo po ito, hindi na po tayo sanggol. Hindi na po tayo mga bata. Matatanda na tayo. You are no longer a baby. You are already grown up. At pasensya na po reminders, some of you are already old. Tatandaan nyo na. Marunong na kayong magsalita. Gamitin nyo po ang inyong mga salita. Dahil kung hindi mo sasabihin, hindi mauunawaan ng iba. If you want people to understand you, then speak up. Tingnan niyo po sa ating ebanghelyo. Ang Panginoon nakakabasa ng isip at puso. Alam naman yung pangangailangan nating lahat Hindi po ba? Pero bakit hindi po binibigay agad-agad ng Diyos yung ating pangangailangan, yung ating gusto? Kasi hinihintay niya na humiling tayo. Kaya nga po, itong tatay ng bata na may sakit at malapit ng mamatay, hindi siya nag-atubili na lumapit sa Panginoon. Nagpatulong, sabi, Panginoon, sumama ka sa akin. Pagalingin niyo po yung aking anak na may sakit. Tingnan niyo pong detalyeng ito Yung Panginoon nandito po sa Cana, Galilee. Yung may sakit nasa Capernaum. Alam niyo po ba kung gaano kalayo yun? Yung Cana papunta po sa Capernaum. Kung lalakarin niyo po, it would take you the whole day, 24 hours. Napakalayo. Nire-request niya sa Diyos pero hindi siya nahiya kasi naniniwala siya na tutulungan siya ng Panginoon. Tingnan niyo naman po kung anong ginawa ng Diyos. Hindi siya sumama pero sinabi lang niya, dun sa salita niya, agad gumaling yung bata. May kapangyarihan ang ating mga salita. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. At kung tayo'y hihiling sa Diyos, tayo'y pagbibigyan niya. Kung sasabihin mo sa Diyos sa panalangin at lalong-lalo na kung ikaw ay nagtitiwala, naniniwala, ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Alam ko po yung mga iba ayaw nang humiling. Bakit? Kasi nasaktan sila. Minsan nang humiling, hindi na pagbigyan. Kaya nga po, tahimik na lang. At anong nangyari sa kanilang katahimikan? Ito'y naging pader. My dear friends, please tear down your walls. Do not separate yourself from God. Be silent
Yes, before the Lord, but open your mind and heart to God. Believe the words of Jesus who tells us, ask and you shall receive. Remember this, my dear friends, that yes, good things comes to those who wait. Amen? But it is also true, good things comes to those who ask. If you will not ask, then no good thing will come to you. So, let us ask with confidence. Let us pray full of faith so that we can receive what we have asked for through Jesus our Lord. Kung hihingi ka na rin sa Diyos, bakit hindi ka pa humingi ng malaki, ng marami, at ng imposible? Ano ba yung mga hinihingi mo sa Diyos? Kung mga posibleng bagay lang, wag mo nang ipagdasal sa Diyos. Kung magdadasal ka, tandaan niyo po ito. Yung dapat pinagdarasal mo, hindi maibibigay ng tao. Kung hihiling ka rin, dapat yung makakapagbigay sa iyo, ang Diyos ng imposible. Naniniwala po ba kayo na mahal tayo ng Diyos? Naniniwala ka ba na mahal ka ng Diyos? Kung oo, na naniniwala ka na mahal ka ng Diyos, di ba, magtitiwala ka na anuman ang hilingin mo sa Kanya, ipagkakaloob Niya. Bakit merong pag-aalangan sa atin na humingi ng napakalaki, napakarami, at napaka-imposibleng bagay sa Diyos? Kasi ang tingin natin sa Diyos, tao. At sino ba ang tao? Ang tao limitado. Ang tao nauubusan. At maraming beses sa ating karanasan, hindi po ba, pag humingi tayo sa tao, pag nakiusap tayo sa tao, napapahiya tayo. Mapapahiya ka talaga sa tao pag humingi ka. Kasi tao siya, hindi naman siya Diyos. Kasi ang tao, limitado. Pero ang Diyos, hindi nauubusan. Ang Diyos natin ay ang Diyos ng umaapaw na grasya. Ang Diyos natin ay isang napakalaking Diyos na nagpupuno. Ang Diyos natin ay hindi Diyos na mga sakto. Ang Diyos natin ay ang Diyos na sobra-sobra. Ano ang sabi sa Psalm 23? You prepare a table before me in the presence of my enemies. My cup overflows. Pinaghahanda tayo ng Diyos galing sa Kanyang pagmamahal. At pag binigyan ka ng Diyos, umaapaw. Naalala niyo po yung kwento tungkol sa pagpaparami ng mga pagkain, pagpaparami ng tinapay. Alam ng Diyos ang bilang ng mga tao. Pero nung pinarami niya yung tinapay, ilan yung sobra? 12 baskets. Pwede naman na sakto lang para walang masayang. Pero anong punto ng kwento, anong punto ng milagro? Pag nagbibigay ang Diyos sa iyo, ayaw niya na sakto ka lang na nabubusog. Pag nagbibigay ang Diyos sa iyo, gusto niya umaapaw. Gusto niya punong-puno ka. Yan ang Diyos na sinasamba. Pero bakit hindi pinagkakaloob ng Diyos sa atin? Una, may pagdududa sa atin. Di po ba? Napakarami sa atin humihiling, pero pagkatapos natin pinagdasal, anong sasabihin natin? Hindi naman Nasaan na ang tagal-tagal? Naiinip tayo. But believe, God is giving you an overflowing grace. Wait for it. Maghintay ka. No matter how long, it will come. Ang laki-laki kaya ng hinihingi mo. Gusto mo agad-agad? Kung malaki, kung marami, kung imposible, marunong ka sana maghintay. Darating at darating yan. Kasi siya ang nagsasabi, humingi ka at ibibigay sa iyo. Maghanap ka at makikita mo. Kumatok ka at pagbubuksan ka. Ano mang bagay ibibigay sa atin. Tapos hihingi ka ng mga maliliit na bagay. Sinasabi na nga sa iyo, kakalooban ka pag bibigyan ka. Bakit hindi ka pa humingi ng isang nakakamangha, nakakabigla, at higit sa iyong naiisip na grasya? Anong sabi ng Diyos din sa Salmo sa awit? Today I made you. Ask of me whatever, I will give you all the nations, I will give you all their possessions.
Ginawa tayo ng Diyos, anak niya tayo. Tingnan niyo ang pangako ng Diyos sa atin. Lahat daw ng bansa, lahat ng ari-arian, lahat ng kayamanan. Bakit hindi ka humingi? Dahil ba minsan humingi ka na-disappoint ka, nabigo ka, kasi hindi niya binigay dun sa oras at panahon na hinihintay mo. Sinong sumuko? Ang Diyos? Ikaw. Kasi nagmamadali ka. Kasi gusto mo agad-agad. Nasaan ang pananampalataya mo sa Diyos? Marami sa mga panalangin natin may sakit. Many of our prayers are sick. Bakit may sakit? Kasi mga panalangin silang may duda sa Diyos. Kasi mga panalangin sila na napakaliit, very temporary, mga posibleng bagay. Oo, hinihingi mo sa Diyos, Lord, sana makagraduate ako. Yun lang? Hanggang dun lang? Lord, sana makabayad kami ng utang. Yun lang? Ganun lang? Lord, sana gumaling ako sa sakit. Yun lang? Ganun lang? Bakit hindi mo hingin sa Diyos? Imbes sa sabihin mo, Lord, sana makabayad kami ng utang. Sabihin mo, Lord, gawin mo akong isang successful na negosyante na nakakatulong sa mga tao. Diba? Imbes sa sabihin mo, pagalingin mo ako. Bakit hindi mo sabihin, Lord, extend mo ang buhay ko, dagdagan mo ang buhay ko, para naman, hindi ko lang matulungan ng mga pamilya ko, makakapag-serve pa ako sa simbahan, makakatulong pa ako sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak ko. Bakit imbes na sabihin mo, Lord, sana makagraduate ako? Panginoon, bigyan mo ako ng galing, katalinuhan. Paano ko mapapabuti hindi lang ang pamilya ko, pero pati ang bansa, pati ang komunidad, pati ang barangay ko. How can I make people's life better? Di po ba mas maganda yon? Ask for something big from the Lord. Pray for big things. Pray for miracles in your life. Hihingi ka na rin. Lubos-lubusin mo na. Dahil tandaan mo, ang kinakausap mo, ang nilalapitan mo, hindi lang kahit sino. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang Diyos na nakapangyayari ng mga imposibleng bagay. If you don't believe that, kung hindi ka naniniwala, then you're just wasting your time praying. But if you believe, then ask for a miracle, a very big miracle today. Ask for something big despite your bad circumstance. Ask for something great despite of what other people are telling you. Ask for a miracle even if there are evil voices of the devil, of the demon saying otherwise. Ask for a miracle even if you feel bad inside. Kahit na nalulungkot ka, nadidepress ka, wala ka sa mood, hingin mo, malaking milagro sa Diyos. Maniwala ka, makapangyarihan ang Diyos at ipagkakaloob niya sa iyo. Malaki, marami at imposible. Minsan, meron pong isang kwento tungkol sa isang matandang lalaki, isang tatay na may sakit at naghihingalo na. Ang ama, tinatanong, Papa, ano ba ang gusto mong sabihin sa amin? Ito pong matanda, bigla, parang nasasakal po sa kanyang paghinga. Sabi po nung panganay, lumapit kayo. May sasabihin si Papa. At lalo pong nahihirapan sa pagsasalita, sa paghinga. Itong lalaki, ano kayang gusto sabihin ni Papa? Sabi po ng mga bata, sila'y nagkakagulo. Hanggang nakita po nila yung kamay nitong kanilang tatay, tinuturo po yung oxygen, tinatapakan po nung paa nung anak. Yung pala hindi makahinga, sinasabi, alisin mo yung pagkatapak mo, mamamatay ako, sabi niya. Pero ang simpleng aral lang po, gusto ko maalaala nyo ito. Sabihin mo pag nasasaktan ka. Speak up, say something. If you are in pain, if you are hurting, yan ang problema na napakarami sa atin.
Meron tayong masamang nararamdaman, masama ang masasakal ka, lalo kang masasaktan, mamamatay ka. Hindi po ba ito ang halimbawa na pinakita sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo? Nagsalita ang Panginoon. Sinabi niya yung kanyang disappointments dito sa mga bayan na hindi naniwala sa kanya. Kahit na nagpakita ng himala ang ating Panginoon, ayaw pa rin nilang magbalik loob sa Diyos. Sinabi ng Panginoon, kawawa kayo. Sinabi ng Panginoon, kung nagpakita lang sa Sodoma at Gomora lang, nangyari itong mga himala, nagbago na sila, pero kayo, nanatili pa rin kayo. Hindi naman talaga concerned doon sa ating problema. May problema ka sa biyanan mo? Bakit doon sa kapitbahay mo siya kinekwento? May problema ka sa asawa mo? Bakit doon ka sa mga kakumari mo nagsasalita? May problema ka sa mga katrabaho mo? Bakit doon ka sa asawa mo nagsusumbong? Tingnan niyo po kung anong ginawa ng ating Panginoon. Sino ba ang nakasakit ng kanyang kalooban? Sino ba ang mga hindi naniwala? Sila ang kanyang kinakausap. Hindi niya sinabi yung kanyang sakit ng loob sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga disipulos. Jesus spoken up directly to these people who have hurt his feelings. Sabihin mo dun sa tao na nakasakit ng iyong kalooban. Kahit na sa tingin mo na magagalit siya, ang mahalaga, pagkatapos mo magsalita, wala na yan sa iyong puso. Dahil pag nanatili yan sa iyong kalooban, magiging lason yan. Ikaw ang kawawa. Di po ba? At sana, pagkatapos mong sinabi dun sa tao, wag mo nang kukunin yung sakit ng loob at ibabalik ito sa iyong puso. Ang dami sa atin ganyan eh. Pagkatapos mag-usap, hindi pa pala tapos yung problema. Bakit nagpapatuloy yung hidwaan? Kasi hindi mo pa inalis sa iyong kalooban. Pag sinabi mo na, ibig sabihin, nilinis mo na ito, inalis mo na ito sa iyong isip, puso. Hayaan mo na doon. Mag-move on ka na. Amen? Bakit napakahalaga na sabihin mo na sinaktan ka ng iba? Kasi pag hindi mo sinasabi, binibigyan mo sila ng kalayaan at ng permiso na pagpatuloy nila yung pagtrato sa iyo. Ano po ang kasabihan? Silence means yes. Di po ba? Pag wala kang sinasabi, ibig sabihin, okay lang na tapak-tapakan kanila. Okay lang na abusuhin kanila. Okay lang na saktan kanila. Pero ang tanong ko sa inyo, okay lang ba talaga kayo? Okay ka lang ba talaga? Ayos lang ba talaga sa iyo na ginaganyan kanila? Kaya nga binigyan ka ng dila ng Panginoon para magsalita ka. Kung hindi sila titigil doon sa kanilang ginagawa, pagkatapos mo magsalita, hindi mo na problema yon. Amen? Problema na nila yon. At kanino sila mananagot? Sa Diyos. Pero sesermonan ka ng Diyos
kung hindi ka magsasalita. Kaya nga binigyan ka ng bibig para gamitin mo yan. Sabihin mo pag may ginagawang masama ang ibang